Napapagod ka na ba? Pakiramdam mo ba ay hindi mo na kaya? Marami sa atin ang dumarating sa puntong gusto ng sumuko, sa dami ng pagsubok, sa bigat ng problema, at sa paulit-ulit na pagkabigo. Minsan iniisip natin, hanggang kailan ko kakayanin ito? Pero, alam mo ba? Sa mga oras ng kahinaan, doon mas nangingibabaw ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo kailangang maging malakas sa lahat ng pagkakataon. Hindi natin kailangang umasa sa sariling lakas, sapagkat kapag tayo ay mahina, doon tayo pinapalakas ng Diyos. Sinabi sa 2 Korinto 12:9, "Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, sapat na sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa gitna ng kahinaan. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." Ang talatang ito ay isa sa pinakamalalalim at pinakamakapangyarihang mensahe ng Diyos para sa atin. Sapat na sa iyo ang aking biyaya. Sa gitna ng ating pagod, pagkukulang at kahinaan, ipinapaalala niya na hindi natin kailangang maging perpekto o palaging malakas. Ang kanyang biyaya ay sapat. Madalas tayong maghanap ng solusyon sa sarili nating kakayahan. Pinipilit nating maging matatag kahit sa loob-loob natin ay pagod na tayo. Pero sa mga panahong iyon, inaanyayahan tayo ng Diyos na huminto at magpahinga sa kanyang presensya, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay nahahayag sa gitna ng ating kahinaan. Ang kahinaan natin ay hindi hadlang para gamitin tayo ng Diyos. Sa katunayan, doon niya mas pinapakita kung gaano siya makapangyarihan. Kung kailan wala na tayong maipagmamalaki sa sarili natin, doon siya gumagawa ng himala. Kaya't hindi na kailangang ikahiya ang ating kahinaan. Sa halip, ipagmalaki natin ito dahil doon natin mararanasan ang presensya at lakas ni Kristo. Ang mundo ay nagtuturo na kailangan mong maging malakas sa lahat ng bagay, pero ang Diyos ay may ibang pamamaraan. Hindi mo kailangang umasa sa sarili mong lakas dahil sapat ang kanyang biyaya. Hindi ka kailangang maging perpekto upang mahalin niya. Hindi mo kailangang maging matatag upang samahan ka niya. Kaya kapatid, kung nararamdaman mong hindi mo na kaya, tandaan mo ito. Sapat ang biyaya ng Diyos. Sa bawat kahinaan mo, naroon siya upang maging kalakasan mo. Sa bawat luha mo, naroon siya upang maging pag-asa mo. Sa bawat pagkatalo mo, naroon siya upang bigyan ka ng panibagong lakas. Ang lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Isang napakalakas na pahayag ang makikita natin sa Filipos 4:13. Ang lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kapag naririnig natin ang talatang ito, maaaring iniisip natin na kaya nating gawin ang imposible. Pero higit pa sa pagpapakita ng lakas, ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan ni Kristo. Minsan sa buhay, dumarating tayo sa mga sitwasyon kung saan sa sarili nating lakas, hindi na talaga natin kaya. Mapapagod tayo, mauubusan ng pag-asa at mararamdaman nating sumusuko na tayo. Pero dito, pumapasok ang kapangyarihan ni Kristo. Siya ang nagpapalakas sa atin kung kailan tayo mahina. Hindi sinasabi ng talata na hindi na tayo magkakaroon ng kahirapan. Bagkus, sinasabi nito na sa kabila ng lahat, kakayanin natin ang anumang pagsubok dahil kay Kristo. Hindi ito tungkol sa ating sariling abilidad o lakas, kundi tungkol sa kanyang biyaya na nagbibigay sa atin ng sapat na kakayahan upang magpatuloy. Ang lakas na ibinibigay ni Kristo ay hindi limitado sa pisikal na lakas. Ito ay lakas sa kalooban, ang kakayahang magtiwala, umasa, at magmahal kahit mahirap,
Ito ang uri ng lakas na nagtutulak sa atin upang bumangon sa bawat pagkakadapa, upang patuloy na lumakad sa pananampalataya kahit walang kasiguraduhan. Sa tuwing pakiramdam mo na hindi mo na kaya, alalahanin mo ang talatang ito. Hindi ka nag-iisa, hindi mo kailangang umasa sa sarili mong lakas. Mayroong Diyos na nagpapalakas sa iyo, nagbibigay ng pag-asa at kumikilos sa bawat hakbang mo. Kaya't huwag kang susuko, ang lahat ng bagay ay magagawa mo sa pamamagitan ni Kristo. Kung siya ang nagbibigay ng iyong lakas, hindi ka mauubusan. Patuloy kang magtatagumpay dahil sa kanyang presensya sa iyong buhay. Binibigyan niya ng lakas ang mahihina at pinapalakas ang mga nanghihina. Maging ang mga kabataan ay napapagod at nanghihina at ang mga kabataang lalaki ay natitisod at nadarapa. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad na parang mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ang talatang ito ay nagbibigay ng napakalaking pag-asa sa lahat ng napapagod at pinanghihinaan ng loob. Binibigyan niya ng lakas ang mahihina at pinapalakas ang mga nanghihina. Hindi ito pangako na hindi na tayo mapapagod, kundi pangako na sa gitna ng ating kahinaan may Diyos na nagbibigay ng panibagong lakas. Totoo na kahit ang pinakamalalakas ay dumarating sa punto ng pagod at panghihina. Kahit ang mga kabataang puno ng sigla at lakas ay nauubos din. Ngunit ang kaibahan ng mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi sila umaasa sa sarili nilang kakayahan. Umaasa sila sa Panginoon na nagbibigay ng panibagong sigla. Kapag tayo ay nagtitiwala at naghihintay sa Diyos, hindi nasasayang ang ating pag-asa. Siya mismo ang nagbibigay ng lakas upang makalipad tayong parang agila, malakas, matatag at may direksyon. Maaaring tayo'y napagod at napahinto, pero sa Kanya makakabangon tayong muli at makakatakbo ng hindi mapapagod. Ang paghihintay sa Panginoon ay hindi passive o walang ginagawa. Ito ay isang uri ng pagtitiwala, isang pananampalatayang nagsasabing, Panginoon, alam kong hindi ko kaya sa sarili ko, pero nagtitiwala ako sa iyo. At sa ganitong pagtitiwala, siya mismo ang nagbibigay ng kakaibang lakas na hindi natin kayang abutin sa sarili nating paraan. Minsan, kailangan lang natin maghintay at manalig, hindi dahil mahina tayo, kundi dahil mas pinipili nating umasa sa Diyos. At sa tamang panahon, mararanasan natin ang panibagong lakas, panibagong sigla, at panibagong pag-asa mula sa Kanya. Kapatid, kung ikaw ay nanghihina ngayon, kung tila hindi mo na alam kung saan kukuha ng lakas, alalahanin mo ang pangako ng Diyos. Sa Kanya, hindi ka matitisod o madarapa. Sa Kanya, lilipad kang parang agila, tatakbo at hindi mapapagod, lalakad ngunit hindi manghihina. Sa lahat ng ating napagnilayan ngayon, malinaw ang mensahe ng Diyos. Hindi natin kailangang maging malakas sa sarili nating kakayahan. Ang Kanyang biyaya ay sapat, ang Kanyang lakas ay walang hanggan, at ang Kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago. Sa 2 Korinto 12:9, ipinapaalala sa atin na ang Kanyang kapangyarihan ay nahahayag sa gitna ng ating kahinaan. Sa mga sandaling akala natin ay wala ng pag-asa, doon siya kumikilos at nagpapakita ng Kanyang kalakasan. Sa Filipos 4:13, pinapaalalahanan tayong hindi tayo kailanman nag-iisa sa laban ng buhay. Kay Kristo, magagawa natin ang lahat ng bagay dahil siya ang nagpapalakas sa atin. At sa Isaias 40:29-31, muling tiniyak sa atin ng Diyos na ang mga nagtitiwala at naghihintay sa Kanya ay muling magkakaroon ng lakas. Sila ay lilipad na parang mga agila. Kapatid,
Anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, anuman ang bigat ng iyong nararamdaman, tandaan mo ito. Sapat ang biyaya ng Diyos para sa iyo. Sa bawat kahinaan mo, may kalakasan siya. Sa bawat luha mo, may pag-asa siyang inilalaan. Lumapit ka, magtiwala, at hayaan mong ang Diyos ang magbigay sa iyo ng bagong lakas at kapayapaan.